Breaking news po, pinaka-good news po ito mga kababayan. PRRD, ICC update. Lalaya na talaga. Nako po mga kababayan, kung totoo ito, magandang balita ito sa mga Pilipino na tuloy-tuloy na naniniwala na talagang may pag-asa si PRRD na makakauwi. Bali-balita po mga kababayan. Nakaredy na po ang mga tao na sasalubong kay Tatay Digong diyan sa airport, sa Ninoy Aquino International Airport. BP Sara may pasabog dito. Nako po, totoo kaya ang lahat ng ito mga kababayan? Totoo kaya na panalo na si PRRD? Uuwi na ng Pilipinas? Magandang balita ito. Trillanes nagiiyak na. BBM nataranta na. Nako po mga kababayan, magandang balita ito. Magagalit na naman ng mga tangalista dito. Bobolista. Yari kayo. Ito po mga kababayan, magugulat kayo. Pasabog ni BP Sara sa kaso ni Tatay Digong. Mukhang mapapalundag ito sa tuwa. Mga kababayan, ito po. At sasabihin ko sa inyo, sa bandang huli, bakit uuwi si Tatay Digong na nakangiti? May dala-dala na talagang ito. Yung bag niya, yung mga damit niya sa kwarto niya, naka-ready na, naka-empake na. Mga kababayan, panoorin po natin ang pinakamagandang balitang ito. Sara Duterte, ito po. How are you today, ma'am? Magandang hapon sa inyong lahat, mga kababayan ko dito sa Duterte Street sa Hague. Okay ako today and madami kami napag-usapan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbisita ko ngayon. At nagkita din kami ng kanyang abogado doon sa loob. Pero ekli lang yung oras. Pero bukas at sa susunod na mga araw ay meron kaming mga meeting. Ako pala, meron ako mga meeting na kasama kanya legal. Ma'am, kamusta po si dating Pangulo today? Okay man, okay siya today. Nag-snacks kami habang nagkukwentuhan. Napag-usapan niyo ba, ma'am, yung desisyon ng ICC Pretrial Chamber 1? Hindi. Kasi bawal sa akin ang mag-discuss sa kanya tungkol sa kaso niya. Ang pinag-usapan namin ay yung mga aksidente sa dagat. Sa loob ng 2 linggo, nakatatlong aksidente na sa dagat at malungkot na marami ang mga namatay at marami pa ang hinahanap. So yung uncertainty ba, pinag-usapan namin ni Pangulong Duterte, yung kung ikaw yung mahal sa buhay na naiwan, na naghahanap, hindi mo alam kung buhay pa ba, patay na ba. So yun yung dun yung hindi ka makatulog, iyak ka lang ng iyak, yung uncertainty ng kanilang mga mahal sa buhay. So napag-usapan namin yun. VP Inday, what is your reaction doon sa nakakabahala na development na ambush attempt sa kay Mayor Ampatuan na ginamitan pa talaga, ma'am, ng RPG launcher? I strongly condemn these acts, especially that I come from Mindanao, dahil yung mga ganito na mga pangyayari nagpapakita ng degradation ng peace and order. Hindi siya napapansin ko sa mga otoridad, parang life goes on, normal lang na meron kang nakikitang RPG sa gitna ng daan, in broad daylight. Hindi yan normal at hindi yan dapat pinapalampas. Dapat merong malalim na investigasyon. Kahit pa man sabihin natin na namatay yung mga nag-ambush, dapat merong malalim na investigasyon na paano nangyari ito at paano nagkakaroon ng RPG ang mga, siguro sabihin na natin, civilian. Kasi hindi naman talaga yun mga uniformed personnel.
VP Inday, just to conclude this short interview, is there something you want to convey to the Filipino people, especially those who have become victims of the unfortunate occurrences of accidents sa waters, ma'am, yung mga pamilya? Oo, unang-una, nakikiramay tayo no, sa lahat ng mga pamilya na namatayan dahil sa mga iba't ibang aksidente sa dagat. Pangalawa, ay nagdadasal tayo na sana yung mga nawawala ay mahanap sila na buhay. At syempre, nagdadasal din tayo na yung mga tumutulong at yung mga nagre-rescue, hindi sila mapagod sa paghahanap na sa ating mga kababayan na nawawala sa dagat. Ayan mga kababayan, ang dami na kasing mga aksidente ngayon. Isipin nyo tumaob kasi nga parang wala nang wala nang limit yung pasahero sa mga paglalayag po, lalong-lalo na yung mga passenger boat na pandagat po. Lumubog po itong barkong ito, mga kababayan. So ngayon, itong kaso ni Tatay Digong, malapit na pong magbukasyon trial. So talagang dito mga kababayan, marami pong naniniwala na matatalo ang ICC. Sila Trillanes de Lima at Conti, talagang iiyak dito mga kababayan. So ano bang sinasabi ng mga tao? Nako po, Tatay Digong uuwi na ng Pilipinas ba? Totoo kaya ito? Nako po, mga kababayan ko, maganda po ito. Mabuhay ang mga Duterte. God save the Philippines. Sana mategi lahat ng mga sinungaling at saka magnanakaw na mga vlogger sa bayaran. Sana karmahin din sila. I-pray everyday. God bless you. BP Sara and Tatay Digong. Makakalaya na si Tatay Digong talaga dito. Halaka. Kahit na ano pang mangyari, tuloy-tuloy ang aking dalangin, sumpa at wish na magkaroon ng napakasakit na paraan ng pagkategi lahat ng korap na opisyal, sampo ng mga nakikinabang sa nakaw na yamang pinaghirapan ng mga mamamayang Pilipino. Tinegin nyo naman ang mga hostisya pero kapalit nito ay kamatayan nyo rin. Halaka. 2028, Duterte pa rin. Pang-alpot pala dito ang subscribe by Policy Checkpoint. Ayan na mga kababayan. Patas na paglilitis para kay PRRD. God bless you, Tatay Diggs. God bless you, family Duterte. Ayan mga kababayan. God is in your side. God bless you. Lalaya na talaga si Tatay Digong. Ayan mga kababayan, talagang marami pong naniniwala mga kababayan na si Tatay Digong ay makakauwi ng Pilipinas. Malapit na po mga kababayan. Talagang nakaredy na po ang ticket niya sa eroplano. Yung mga tao sa Davao maglilitsyon na ng napakaraming baka at baboy. Sasalubungin po natin siya sa airport mga kababayan pag siya ang dumating. Ito na po, ituloy pa natin. At paalala lang sa lahat ng mga kababayan natin dahil ang Pilipinas ay isang archipelago. So madalas tayo gumagamit na mga sasakyang pangdagat at madalas bangka yon sa pagtawid sa mga isla. So napakahalaga na isipin nila yung kanilang kaligtasan. Unang-una dyan, tingnan muna nila yung bangka. Seaworthy ba itong bangka na ito? Pangalawa, yung panahon, weather. No? Kapag sinabi na kahit hindi mo nakikita ang ulan, kahit hindi mo nakikita ang malakas na alon, kapag sinabi ng Marina, kapag sinabi ng Coast Guard, huwag maglayag dahil may ulan or huwag maglayag dahil malakas ang alon, dapat sundin natin yon. Pangatlo, dapat meron talagang life vest. Ayun mga kababayan, ang dami nang nangyayari ngayon mga kababayan. Talagang tumaob yung bangka na butas po ito sa dami ng mga tao na sumakay. So sana magkaroon ng higpitan sa pier kasi parang walang standard operating procedure ngayon. Basta sakay ng sakay, walang mga bantay. Minsan, or madalas,
taken for granted yung life vest dyan na naka-high-high din ha sa bangka. Yes. So, dapat talaga suot-suot yon habang sumasakay ka ng bangka. At mahalaga din yung dry bag. Yung kapag nasa tubig na ay safe yung cellphone mo, mga gamit mo. Gamit pang communication doon sa loob ng dry bag. Tapos, kapag delikado yung biyahe or delikado yung ruta or delikado yung lugar na yon sa pagbabiyahe sa dagat, huwag na lang dalhin yung mga bata. Kung hindi naman kailangan talaga na itawid sa dagat ang mga bata, huwag nang dalhin. At syempre yung mga matatanda at may kapansanan. Ayan mga kababayan, so i-check po natin yung tumaob na bangka para magkaroon kayo ng idea. Ito po mga kababayan, ito po. Para makita nyo po. Ito po, tumaob po yung yung bangka dito. Ito po. Para magkaroon kayo ng idea. Ito. Bangka. Tumaob. Ayan, ito po mga kababayan. Ito po, tumaob sila. Ayan siya, tumaob sila. Ayan, tumaob po yung mga, ayan po, nagkalunod-lunod na sila. Ayan po yung nangyari. Yung sinasabi ni PRRD, ni Sarah, yung tumaob yung bangka, na butas yung bangka, na alam nila na masama po yung panahon, nagbiyahe po yung bangka. Ayan po ang nangyayari, tumaob po yan at may mga nasawi daw na matinding nangyari dito. Malakas yung alon na yun, tumaob na po sila mga kabayan. Buti may cellphone na nakakita dito. Ayan, yung iba ay nandun na po, naglalangoy-langoy na sila, nasa gitna sila ng karagatan. So yan ang sinasabi, katakot-takot ang pinagdaanan nila. Ayan po mga kababayan ko. Ituloy pa natin ang sinasabi ni Sarah. So yun yung mga paalala natin sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na paparating na ang summer ngayong March. Madami na ang magbabakasyon at tatawid ng dagat at maliligo ng dagat. Kailangan ulit-ulitin nila ang mga paalala para sa kanilang kaligtasan sa dagat. Maraming salamat po, VP Inday. Mabuhay po kayo. Maraming salamat sa inyo, mga kababayan namin, sa inyong pagpapakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa detention unit ng ICC. At syempre, lalong-lalo na ngayong araw na ito dahil hindi maganda yung balita sa kanyang kaso at nandito kayo para magbigay ng moral support sa kanya. At sigurado ako na may kwento yon ng abogado niya na pumasok ngayon doon si Atty. Ayan mga kababayan ko. Kasi bali-balita dito na sisimulan na po ang trial ni PRRD at sabi po ng mga kalaban ni PRRD ay kaya daw niyang humarap, mga kababayan. So ipag-pray po natin na matalo ang ICC, itong mga naglapastangan sa pagkatao ni Tatay Digong, matalo sila at makauwi na po ng Pilipinas at makakain na po ng durian doon. Kaya mga kababayan ko, sana manalangin po tayo ng manalangin na si Tatay Digong ay mabigyan ng katarungan itong ginawa nila na pagyurak sa pamilya Duterte. Magkaroon po ng hustisya sa nangyayari kay Tatay Digong. At sana po pag-pray po natin na si Sara Duterte
Total, malakas naman ito na maging Pangulo. Pag nanalo ito talaga, ipag-pray po natin, makauwi talaga si Tatay Digong at yung mga taong gumawa ng masama kay Tatay Digong magbayad po sa ngalan ng batas. Okay po? Ako si The Wonders Philippines. Mabuhay po for transparency, for a better democracy. Salamat po. Isang like, isang share at isang subscribe mga kababayan. At i-comment nyo po kung anong lugar po kayo nanonood at mag-comment po ng kung ano-ano na related po sa video. Salamat po.